beloved Boss Mike Cervera. So mga kababayan ko, nakakuha na po tayo ng resibo. Oo. Ito na, may resibo na. Martin Romualdez, 1.1 billion kontrata. Galaka. Naibulsa? Allah. Pasok! Pasok! Ang resibo na posibleng magdiin kay dating House. Wait lang. Makinig kayo maigi, ha? Sabihin nyo na naman, fake news ka talaga, Mike Cervera, eh. Mga Martinico, lumayas muna kayo. At sa mga gusto naman na malaman ang katotohanan sa mga sinasabi ko, manatili kayo. Kumuha kayo ng inumin at popcorn, at pakinggan nyo ko. So eto na, pakinggan natin. Eto na. Kung nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari... Alaka! Hala ka, Martin. Mula daw nung naging caretaker ka nito. Lumobo daw yung kickback. Eto na. Nako. Jojo Chavez, iba to. Kala nyo lagi kasi yung sinasabi na, parang ganito, yung sinasabi, eto na, Martinic nga ba? Martinico! Eto na, Yung flood control Wait, eto daw, Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Dalawa sila, magkatropa yan eh. Partner sila. Intindihin nyo na yan, nagkalaglagan lang, nagko-onsihan. Diba? Survival ang labanan. Kailangan i-survive ni Martin Romualdez ang sarili niya. Sa ginawa nilang pagnanakaw na dalawa. Siyempre, ganun din. Sino? Si Zaldico. O paano? Nako po! Ano na ngayon? Balikan natin. Hindi yan. Marami tayong bala ngayon. Marami tayong bala kasi pati si Pangulong Bongbong nagsalita na. Alam nyo ba kasi kayo mga Martinico, hindi kayo sanay na tinatapik si Martin ng mga vlogger na sumusuporta kay Pangulo? Kaya akala nyo walang kaso. Tama ba? Tama ba? Kasi hindi kayo sanay na natatapik si Martin Romualdez ng mga vlogger na sumusuporta kay Pangulo. Wala kayong ibang naririnig kundi papuri sa'yo. Papuri sa'yo. Ganon ano? Diba? Puro papuri lang yung naririnig nyo. Si Martin Romualdez ay isang mabuting tao. Wala kayong marinig na kumukontra, So pues, tuldukan na natin to. Eto na mga kababayan. Eto na kami. Hindi. Huwag mo idama yung iba. Bahala sila sa buhay nila. Baka sabihin na naman ng mga Martinico sabihin nila, kasi ini-influensya niya ni Mike Cervera. Kaya nga, Cervera vlogger yung mga yan Mga tawag nila, mga kababayan,
Oo, Alicia Duran. Sabi nila, na-influensya ni Mike Cervera yan. Cervera vlogger talaga yung mga yun. Take na yan. Eto na. Ito. Ayop na mga kaibigan kasi natin, ano? Tama ba? Tama, di ba? Wala kasi kayong naririnig na napapanood na nagpapaliwanag at kumukontra kay Martin Romualdez. Kaya akala nyo wala talagang ebidensya. Di ba? Kaso nga, ito na nga. Balikan na natin. Eto na. Boss Mike, diretso na tayo. Nasaan ka na? Wait. Ang resibo na posibleng magdiin. Sige na. Eto na. Pakinggan nyo na, ha? Pasok! 2 years ago, tinawag silang Cervera Vloggers. Ganun ba? Ito na. Pakinggan! Makinig po ang lahat sa balitang ito. Kung nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy... Sabi mga kaban, eto pa, nadagdagan pa ang resibo. Unawain nyo maigi ito. Wala bang ebidensya o meron? Sige nga, sa mga matatalinong mga Martinico, baka gusto nyong sumagot dito. Sabi nyo walang ebidensya. Tama ba, Reynold? Sabi nyo walang ebidensya. Ano ang tawag sa resibo, Aber? Ano yung resibo? Ebidensya o hindi? Ebidensya o pamunas ng puwet? Sige nga. Hoy, Jojo Chavez, tawa ka lang ng tawa. Ano ang tawag nyo sa resibo? Sa ibang katawagan, sa ibang kahulugan, ano nga ba ang resibo? Ebidensya ba yan o pamunas ng puwet? Sige nga. Sumagot kayo. Pag hindi kayo sumagot, ewan ko na lang. Di ba? Sabi nyo maglabas ng resibo. Eto na nga, Malulungkot. Pag ka mag-alala. Hindi malulungkot si Mima. Babalik lang kay Jake Magnus yun. Ayan, ebidensya, resibo, same. Ayan, maliwanag, ebidensya and resibo, same. Pare-parehas. Eto na. So, pakinggan natin. Pakinggan natin. Kung nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Mukhang nadagdagan pa. Ibig sabihin, meron pang iba. Ito, gagamitin ko na yung pagpapaliwanag patungkol sa banal na kasulatan, Ganito estilo Oo, Ano ibig sabihin? Mukhang nadagdagan pa, So, ibig sabihin, meron pang ibang resibo. Ang tao ka ba? Tanggap mo na ba, Jojo Chavez? Tanggap mo na ba? Eto, sabi, ito nga baybayin nga natin Baybayin natin, Kung nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mukhang nadagdagan pa. Ibig sabihin, meron pa. Bukod sa nadagdag, marami nga. Hanap kayo ng resibo sa akin. Eto, lalabasan ko kayo. Diba? Yes, dagdag pa. Marami po. Ayan na nga. Maraming resibo ang magtuturo kay Martin Romualdez sa pagnanakaw sa gobyerno. Sige nga, sagutin nyo nga itong mga... tanggap na ni Jojo, pero si Jayjay hindi pa. Ayan na. Sabi ko naman sa iyo Ayan na. Ito na. Ano ba yan? Ano bang dagdag na resibo yan?
para patunayan na magnanakaw si Martin Romualdez, aber? Kung nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay Nako. dating House Speaker Martin Romualdez Nako. sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan Nako. nang maging caretaker nito ang kongresista. Nako. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Nako Narito po. ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nako. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Nako Ayon yan sa isang source na dumulog sa Bilyonaryo News Channel. Nako. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang Nako po. nakuha ng kumpanyang Nako. Octagon Concrete Solutions Nako, Incorporated nako, nako, at nako. mga joint venture nito sa Palawan sa Ay. mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former Nako. House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts. Nako, naniniwala kayo dyan? Kala ko ba mayaman yan? Sabi nyo mayaman. Bakit ginagawang caretaker lang? Aber? Naniniwala naman kayo na caretaker lang yan. Gamitin nyo nga common sense nyo. DDS ba kayo? DDS ba kayo? Hindi kayo marunong gumamit ng common sense? Bakit? Mahirap ba si Martin? Siyempre sasabihin nyo, hindi. Bakit ginawang caretaker? Sige nga, gamitan nyo nga ng common sense. Ibig sabihin, maaari na siya talaga ang totoong may-ari niyan. DDS ba kayo? Pare-pares na kayo mag-isip ng mga DDS, Tama, Sino sang-ayon? Sino sang-ayon sa pag-aanalisa ko? Press 1. Sa mga sang-ayon sa pag-aanalisa ko. Simple lang Di ba? Simple lang. Bakit ka ginawang caretaker? Siya pa noon ang pagiging speaker mo. Bakit? Bakit ganun? Sige nga. Di ba? Mayaman na yan, sabi-sabihin nyo. Hindi naman mahirap yan, Boss Mike Di ba? Sabi nga nung mga Martinico, hindi na kailangan magnakaw ni Martin. Mayaman na yan Mayaman na. Ngayon, bakit ginagawang caretaker siya? Di ba? Bakit ginagawang caretaker? Sasabihin nyo, mahirap uli, gano'n. So, ibig sabihin, maaaring yung kumpanya, kanya talaga. Iingot kayo. DDS ba kayo? DDS ba kayo? Di ba Di ba? Michelle Reyes. Buti pa si Michelle Reyes sabi, ibintang mo lahat kay Martin tapos yan na nga. Gano'n naman, presidential pardon. Ni Kasinsin. At least, wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay Eto na. Matapos pumanaw ni na Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Lucky Builders. Puro mga involved mga kababayan, Wawaw Builders at yung mga builders na iba, kasangkot talaga sa mga sa mga ghost project. Di ba? Solid patience. Tuloy. Dati na rin na blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na authorized managing officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu. Na rin nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Alam nyo, sa totoo lang, sila rin yan Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, sila rin yan. Tuloy. Maynard Ngu,
and I are close friends, and we go years back. Nako. He is also a close friend and campaign contributor Nako. of Senator Chis Escudero. Aha. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me by me. Oy. Puta. Ano, Reynold? Reynaldo Balgos. Naniniwala ka na ba sa mga analisa ko? Wag naman kasi tayong magbubububuhan. Oo, alam ko naman kaya nyong arukin. Alam ko naman kaya nyong isipin, unawain yung mga pinapaliwanag ko eh. Tama ba? Tama ba, mga kababayan ko? Tama ba? Isipin nyo maigi kasi. Common sense lang yan. Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang Singu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Nako, yan na mga kababayan, kumpanya ni Martin. Bakit shareholder ang kumpanya na yan? Sabihin naman nila, kumpanya yun, hindi naman siya. Ay, naku, sakit sa ulo. Mga TDS ba kayo? Sasabihin nila mga kababayan, kumpanya lang naman ni Martin yan. Hindi naman pala siya Hindi siya. Ganun ganun yung mga palusot ng mga TDS minsan, ano? Ito na. Ang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan na naging executive assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018. Pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Ngayon, kita nyo, ano ba talaga sila? Yung kanyang executive assistant, ginawa siyang caretaker. Ginawa si Martin. Yung kanyang tauhan, ginawa siyang caretaker. Oo, ginawang caretaker yung boss niya. Ay, ginawang caretaker yung boss. Oo, niya. Itong si Bungabong. Oo, ginawa niya ang caretaker yung boss niya. Puta, hindi ba pwedeng dami siya? Isip. Hindi ba po posible na ginawang dami si executive assistant? Isipin nyo yan. Isipin nyo maigi. Isipin nyo maigi. Ano? Ginawang ano? Sige nga. Wala na. Wala nga yung makasagot. Ano? Nakakalungkot naman. Wala yung mga Martinico. Siguro mga kababayan, Siguro mga kababayan ayaw nilang sagutin pagka ganito. Ayan dami or korporasyon. Ayan na nga. Mukhang ginawang dami. Dami na itong si Ngo. Diba? Yes, palabas na hindi. Mabisto po. Kaya nga kasi nga hindi nakapangalan sa kanya. Paano ngayon yan? Sabi rito, ayan. Si Bungubong ay ang chairman at CEO. Si Norman Vincent S. Bungubong, ang chairman and chief executive officer, CEO ng kumpanya na may share. Dito sa mga, naku, grabe ito. Pakinggan nyo maigi. Ito na, By me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang Singu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Ayan na. Sino pa? Mighty Manong Si Norman Mangusin ba kumikikig pa? Ay, balita ko, chichismis ko sa'yo.
Si Norman Mangusin, utusan na lang ha. Oo. Alam mo ba na binaban na sa mga restaurant yan? Dahil sa sobrang kadugyutan, Mighty Manong, ni Norman Mangusin, ban na sa maraming restaurant. Kasano ka, torka-torkak. Ipunas na, table napkin. O kininanata, nagdugyot. Ito na. Dito na tayo. Si Mighty Manong sumingit eh. Ito na. Maraming korporasyon na ganyang ginagawa. Oo, totoo po yan. Maraming ganyan. Diba? Ito na. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Nako, ayan nakita nyo kung magkano? Magkano ang share? 750 million. To, kininanagay ito yan. Ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Yan, ng Octagon na naging caretaker si Romualdo Bigla. Tebingim. Bakit naging caretaker ni Bungubong bigla si Martin Romualdez? Samantalang tao niya lang yun, di ba? Assistant, executive assistant lang ni Martin. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan na naging executive assistant ni Romualdez si Bungubong. Minsan lang naging executive assistant ni Romualdez yung Bungubong. Uy, kapag ginawa kang executive assistant, alam nyo na. I-appoint na ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018. Pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Kanila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Siyempre, itatanggi nila yan. Pero bakit ginagawang caretaker? Alam nyo na, lahat pwedeng itanggi. Pero hindi magsisinungaling ang ebidensya. Our beloved Boss Mike Cervera.